ayon sa kanila, yung impeachment complaints ay wala namang nakalagay na ebidensya. Yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ganyan ang pananaw nila. So, nasa Senado na tayo, nagtatrial na, siyempre, magpapasupina. Ano ba yung supina? The purpose of a subpoena is to mandatorily require persons to appear or documents to be presented. Ang tawag sa mga dokumentong pinasasubmit ay subpoena duces tecum. So sinasabi niya, kaya kasi sinasabi ng isang abogado pag fishing expedition ay una, sinasabi niya yan na baka naman walang katuturan, irrelevant. Or pangalawa, napaka-broad o napakalawak ng gusto niyong sakupin. For instance, ang isang subpoena duces tecum ng mga dokumento ay kailangan detalyihin mo yung mga dokumentong kailangan mo. Like for instance, sasabihin mo, particular document, anong petsa, kanino naka-address, ano ang nilalaman nito, ganun kadetalye. Hindi kasi dapat, yun ang sa tingin ko kanina sinasabi, hindi dapat na yung bang napaka broad yan, 10 taong dokumento, na lahat na ginawa ng tao, hindi pwede. I think yun yung kung saan siya nanggagaling. Pero, attorney, babalikan ko lamang po yung sa Article 4, yung sa grave threat. So Yes. far, ano po yung tingin niyo doon? Sapat na ba yung mga nailahad so far doon sa naunang 5 days na mga ebidensya? Although may hinihintay pa tayong from NBI, si Attorney Matibag, pero nailatag na ba? Hindi, nagtanggal na sila tinanggal si ng mga at Attorney least Zulaika 5 more at saka yung witnesses. iba pang witness. Kasi kung bigyan natin sila ng idea, ilan na bang napresenta sa ngayon? 2. Isa yung si Kalilong, Agent Kalilong, at yung isa si Attorney Lotok. Okay? So 2. At kung maalala ninyo, kagabi ay 2 ang kanila pang hindi na pinursu. Sabi nila, iuurong na nila yung pagpipresenta ni Attorney Lopez at yung si Captain Bello, sabi nila. Tapos binigyan nila ng paliwanag kung ba't hindi na nila ipipresenta pa. Tapos ngayong hapon ay inurong na nila yung 5. Pero ang hindi nila inuurong ay si Director Matibag. So kung ang tutuusin, 3, kung hindi ako nagkakamali, 3 magiging kanilang testigo para sa Article 4. Now, pag-usapan natin, yun ang tanong nyo, sapat na ba? Hindi ko yan sasagutin kagad na conclusion na lamang. Gusto kong mapag-usapan o mapaliwanag sa inyo kung bakit ano na so far ang napapatunayan. Okay? Si Kalilong, napatunayan ni Kalilong na mayroong video. So, na-authenticate na ito. Kung paano niya in-access ito, paano niya pin-reserve, at paano niya masasabi sa atin na hindi ito tampered with. Yun ang gusto niya sabihin. At ito ay pinagbasihan nila ng kanilang investigasyon. At ano ang mga hakbang na ginawa nila to communicate with other agencies? Yun ang napatunayan niya. Okay? Si Attorney Loto, ang pinatunayan niya doon ay yung proseso ng investigasyon. Sabi niya, nagkaroon ng identification, preservation, una. Pangalawa, sabi niya, nagkaroon ng collection or hashing. Tapos sinabi niya, inanalyze namin ito at sinabi rin niya, in-evaluate nila. So yun ang kanyang tinestify. Hindi pa po tayo tapos. Patapos doon ay pinakita niya kung ano ang ginawa nila sa investigasyon. Na-determine ba nila kung may kaso? Kung may prima facie evidence? At sinabi nila na meron. At dahil dito, anong ginawa daw nila? Nagsampa sila ng kaso sa Department of Justice. Okay? So yun ang napatunayan niya. So yung kabuuan nito, sa tingin ko, ikakabit-kabit pa ito ni Director Matibag. Bakit? In what way? Oo. Okay. Siya yung magtatahi sa tingin ko. Ano yung naging aksyon ng ahensya? Ano yung mga investigasyon in relation to intelligence, in relation to cybercrime? Alam niyo yun, ikakabit-kabit na yan. Ngayon, pagkatapos ni Director Matibag, doon ninyo makikita kung okay na ba? Na ipatunayan na ba nila? Pero I would just want to remind everyone, ang ingatan po ninyo rito, hindi ito criminal case na parang hindi ito proof beyond reasonable doubt. Kasi po ito ay isang impeachment process. Hindi ko po sinasabi na ang batayan ng ebidensya, hindi ko consider, don't get me wrong. Subalit, dito ang tinitingnan ay fitness ng nasasakdal,
yung kanyang karakter, anong attitude niya para sa isang pangalawang Pangulo, at pangatlo, ano yung institutional foundation na makikita natin sa nangyayaring ito. So, yan lahat yan. Sa ngayon, ano pa, kumbaga sa pagpipinta sa isipan ng mga senator judges, hindi pa buo. Okay. Kasi may mga napatunayan yung mga witnesses, pero may iba pang bubuuin para masabi na presenta na ang ebidensya. Pero again, don't get me wrong, ang opinion ay hindi opinion ko, opinion nyo, kundi ang opinion ng senator judges ang magdidetermine. Yes. Na-persuade ba nila